So, ito naman po tayo mga ka-Jack of all trades. Tayo po ay magko-convert ng automatic washing machine to universal board control. So, ito po ay sira na po yung board nya. Kaya, kinonvert na lang po ito ng i-convert ko na lang siya ng universal board. Yan. Ang problema po, habang nagko-convert ako kanina, namatay yung cellphone ko, hindi na save yung aking video. Kaya ngayon, ituturo ko na lang po sa inyo kung paano ko ginawa siya. So, dito, binutas ko lang po siya. Binutas ko lang siya. Meron yung kasama kasi ng package niya ang kasama po ng package niya ay eto. Meron po siyang display control. Yan. May display po siya. Ito na po yung display niya. So, tanggal natin yan. Yan. Ito na po yung display niya. So, ito na yun. May kasama siyang display. May kasama rin siyang water sensor. At saka board. At saka 12 na yung pang saksak dun sa mga pin. Mga pin niya. Yun ang kasama niya. May kasama na rin po siyang diagram. Ito po yung diagram niya. Yan. Ito yung diagram niya. Ito yung susundan po natin. So, gumawa din ako ng sarili kong diagram na madali. Mas nadadalian kasi akong sundin kapag ginuhit ko siya. So, ito po yung sa aking diagram. So, unang-una po, pag i-install kayo nito, unang gagawin nyo po ay kunin nyo po yung color coding ng ating wirings. So, galing sa in ng line 1, line 2, yung kulay brown at saka kulay blue po yan. So, yung kulay blue, yan dito po yan, diretso. Yung blue na to, diretso po yan dito. So, ganito rin po yan, no? Ganito po ang ang kulay niya. So, ganito po yung mangyari niyan, no? Itong isang wire na ito po ay kulay blue. Blue. Ito naman ay red, yellow. Yan. So, blue, yellow, and red. Yan. Yan yung galing sa motor. Common po yan na color coding ng motor. So, yung red at saka yellow, ito red pala, red and yellow, papunta po yan doon sa capacitor. So, yan. So, kukunin lang natin yung isang linya, yung common ng motor. Tapos, yung isang linya ng inlet, isang linya ng drain motor. Yan. Tapos, pagsamasamahin natin siya. So, usually, yung sa, pag hindi pa natin kino-convert yan, ito ay diretso dito sa line 2. Nagiging line 2 yan. Pero dito sa diagram ng universal, yan. Yung motor niya, yung isang linya niya dito. Tapos yung sa inlet valve, tapos yung drain motor, magkakasama siya. Tapos i-connect lang natin doon sa pang-anim na pin. Ito pang-anim. So, yan. Lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pang-anim na pin yan yun. So, yan. Tapos yung yung itong red, yellow, itong yellow at red na to, diretso yan dito sa board, sa universal board natin. So, nalagyan natin ng 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 yan. So yan, yung red and yellow papunta sa 2, 3, tapos yung isang inlet, yung isang pin o isang linya ng inlet papunta sa 4, yung isang linya ng drain papunta sa 5. Yan. Tapos itong pinagsama-sama natin na linya ng drain, inlet, and washing ay papunta naman yan dun sa, yan, inikot ko lang yan, papunta naman yan dun sa number 6. Yan, number 6. Tapos itong number 7, ito na yan magiging line 1, line 2. Line 2, ito line 1. So ito, hindi na yan line 2. Yan. Hindi na line 2 yan. Dumiretso, umikot na yan. Yan, punta ron. So ang mangyayari dyan, dahil hindi na siya line 2, ikakat na natin to. Itong inlet na, itong ating galing sa outlet, papunta yan dito sa kulay blue. So ikakat lang natin to. Ikat lang natin yan. Tapos nilagyan lang natin electrical tape. Pagkatapos ikat, ito yung galing sa outlet natin, ito na yun. Ito na yung line 2. Yun, papunta doon sa isang, doon sa number 7 pin. Yan o. Yun na yung line. Yun o. So gagawa tayo ng panibagong wire. Kukuha tayo ng panibagong wire, ikakabit natin dito. So ito na yung wire. Ito na yung wire na ikakabit natin. So ikabit na natin to. Yan. Yan, basta ikabit natin yan. Tapos ang tandaan lang natin, yung mga tumaas na wire, yun ang galing dito sa baba. So anong kulay nung para sa drain motor at saka drain motor. Tapos ito yung line 1. Tapos itong kulay blue na to, ito ay papunta doon sa inlet. Papunta na yan sa inlet. Tapos yan, papunta rin yan doon sa board na ilalagay natin. So ito naman, dilaw at saka pula, galing naman to sa motor. Itong pink, ito ay drain motor naman, galing ito sa drain motor. So dito tayo sa taas. Ganyan po yung aking ginawa. So, tatanggalin natin siya. Tingnan natin yung connection. So ito na po yung board niya. Yan, board. Ito yung board niya. So may kasama na siyang ganito, pang saksak. Yan, pang tawag dyan. Hindi ko alam ang tawag dito. Yan. May kasama na siyang ganito, pang saksak. 12 yung kasama na yan. So tapos ito, pinutas ko siya. Pero may option naman kayo. Pwedeng hindi nyo ibutas. Idikit nyo lang. Kasi may kasama rin naman siyang ganito. May kasama siyang ganito, double-sided. Pwede nyo idikit yung LCD niya dito sa ibabaw. Tapos gamit ito. Pero yung ginawa ko, binutas ko siya. Yan, binutas ko siya. Pero nilagyan ko ng silicone sa ilalim para hindi siya tumagos yung tubig. Tapos naglagay ako ng bracing nito at niribits ko lang siya. Ito, niribits ko lang yan para may pagpatungan ako ng board. Ito yung board. Yan, may pagpatungan ako ng board.
pag-screwhan. So ayan. So tanggalin natin to. So ito po yung dating board niya. So ito yung dating board niya, nakalagay siya dito. So pinutol ko lang yung mga wire. Itong wire na to, yan, pinutol ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng nitong terminal, itong kanito. Clip na to. Yan. So pinutol ko siya dito. Tapos ito, pinutol ko naman siya dito. Ito yung kadugsong niyan. So ito yung kadugsong niyan. Yan, lahat yan. Nilagyan ko siya lahat ng pin. Pero may dinagdag akong isa. Ito, itong kulay blue. So ito galing ito dun sa outlet. So may pinutol tayo kanina doong isa sa baba. At ito yung dinugsong natin doon. Yan. Tapos dahil ang kanyang water sensor niya ay 2 pin lang, yung dating sensor niya, ito, dalawa lang siya. So, yung dun nakasama sa kit ay 3. So, kaya kailangan, nagdagdag ako ng isang wire. Itong isang wire na ito, papunta yan dito sa ating sensor ng tubig. So, nagdagdag lang ako ng dalawang wire para sa line 2 at para sa ating itong ating sensor ng tubig. Ito, yan. So, kung yung mga luma nyong washing machine ay 3 ang pin, so hindi na kailangan natin magdagdag ng wire. So, nagdagdag lang ako ng wire kasi 2 lang yung ating tinanggal at ipapalit natin 3, kaya ginawa ko, dinagdagan ko siya ng wire. Pero kung yung sa mga LG at sa Samsung, may 3 wire din siya. So hindi na natin kailangan magdagdag ng wire. So yan. So ito na yan. Ito yung galing sa outlet natin, yung pinutol natin doon, tapos dinugsungan natin ng wire kulay blue. Ito na yun. So itong orange na to papunta yan dito sa drain motor. Yan. Ito ang orange, drain motor. Tapos itong brown na ito naman yung line 1 natin, line 1. Yung blue na nanggaling sa baba, line 2. Ito naman yung line 1. So itong dalawa magkasama yan. Tapos itong blue, light blue, ito naman yung mga dumaan dun sa tigigisan terminal ng ating motor, yung inlet at saka drain motor. Yan. Yung tigigisang wire na yon, itong kulay blue. Oh, yan. So, itong dilaw naman na to, ito'y galing sa motor. At itong pula, galing sa motor din to. So, ito yung nagle left and right, itong dalawa. Itong violet na ito, yung nandun sa baba, kulay pink yun, nagdiretso siya dito, naging violet. So, ito ay drain motor. Sa drain motor to nakakonect. Yan. Tapos, so ito namang 5 wire na ito. Itong 5 wire na ito ay itong kulay gray at saka black. Gray at black. Ito yung para sa switch. Yan, para sa switch. Tapos itong 3 ito, kasama yung dinagdag kong wire na isa, ito yung para dito sa ating sensor ng tubig. Ang ginawa ko, hininang ko na lang siya. Yan. So, yan na yun. Yan na yung connection niya. Tapos, so, i-insert lang natin dito. Yan. Ito yung diagram. Yan. So, yung una, yan. Yung una, ito ay ito yung ating kulay brown. Ito yung line 1 natin, yung una. Yan, dito. Tapos, yung pangalawa,
yun yung pula at dilaw. Ito na yan, pula at dilaw galing sa motor. Yan, pula at dilaw galing sa motor. Yan, pula at dilaw galing sa motor yan. Ito. Tapos, ang sunod dyan ay yung valve, yung solenoid valve or water inlet nya. Yung inlet nya ay itong kulay orange. Sunod, yan, orange. Ang sunod doon ay drain motor. So, meron ditong dalawang, bali, may saksakan, apat ang saksakan dito ng drain motor. Itong dalawa. May apat na saksakan ng drain motor. May option pa dito para kung sakali yung drain motor nyo ay DC, pwede natin isaksak dito yung DC. Pero kung hindi DC, AC, dito naman siya, diretso siya dito. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-limang pin siya. Yan. Tapos, yung lahat, ito. Yung lahat ng linya ng yung common ng motor, tapos yung isang linya ng solenoid valve at saka ng drain motor ay pinagsama-sama natin. Ito na yung kulay blue. Yan, ito na yung kulay blue na ito. Tapos ito naman yung dinagdag nating wire galing doon sa ilalim. Galing ito sa main o sa ating yung outlet. Ito yung line 2 natin, line 2. Line 2 or neutral. Yan. So, ito yung last na ikakabit natin. Tapos, dito sa kabila naman, ay, dito naman yung switch para dun, para sa switch na ating door, at saka para sa ating water sensor. Yung water sensor. So, anong kulay ng switch? Ang kulay ng switch ay kulay gray at saka black. Gray at black. Ito, gray at black. Yan. Ito, gray at black. Papunta yun doon sa switch. Yan. So, ang switch natin, itong dalawang nasa kabila. Nahiwalay na dalawa. So, ikabit natin to. Tapos, itong tatlo naman ito yung para dun sa sensor natin. Sensor ng tubig ito. So, itong tatlo na to. So, nilagay ko. Yan. So, ayan na. Ito na. Ikakabit na natin siya dito. Tapos, itong LCD nya, monitor nya, kabit na natin siya dito. Yan. So, yan. Lagyan na lang natin siya ng tie wrap para hindi siya magsiwa-hiwalay. Lagyan natin ng tie wrap. Tapos close na natin siya.
So yan, kakabit na natin siya. So ikakabit natin to, itong linya niya, itong isang line dito sa kulay blue na to. So nilagay natin kanina. Ayan. So ayan, subukan na po natin. Ayan. Power. Try natin ng spin process. Yan dito sa spin. Spin. Start. Yan o. Umiikot siya o. Spin. Yan. Umiikot na siya. Tapos ito siya. Yan. Nakaselect yan ay spin. Spin. Yan. Blink. So yan. Umiikot na siya. So pause natin. Pause. Tapos meron siyang to water level. Yan, pwedeng low, medium at high. Tapos ito process niya normal, meron siyang pwedeng wash, rinse, spin lang, ganun. Tapos may process siya dito, intense, quick, soft. Yan. Yan. Subukan natin ng wash. Start. Yun, nag-release na ng tubig siya. Yan. Nag-release na ng tubig. So, working naman po lahat. Gumagana po siya. So, yun lang po mga ka-jack of all trades, at sana'y natulungan ko po kayo. Yan. So, mas okay pa rin to, yung universal board, kaysa bibili po tayo ng bago na board. Yung bagong board po ay umaabot din ng mga 5,000. So usually pagka ganun na po, ginagawa na nila, pinapakonvert na nila ng manual. So eto po, pwede naman natin siyang gawin ng universal board. Pwede din naman siya. Mas mura pa, 1.8 lang po ito sa Lazada. Ilalagay ko po yung link sa baba. Yan. So meron pa rin po kayong makikita ang universal board. Magtingin-tingin pa po kayo. Meron pa po ako nakita 1.3. So pinaka cheap na po yung 1.3. Yan. So, yun lang po. Salamat.